Oh, nagbabalik po ang Kalinangang Aurora ano po sa 101.7 Spirit FM at ngayon po ay itutuloy namin ang kwentuhan namin itong aking best friend. Hello, best friend. Okay, si Ricky Abansenya po ang apo ni Quezon na siyempre siya po ay maraming alam tungkol kay Quezon na bihira nating mabasa sa aklat yung mga sasabihin niya ngayong umagang ito. Okay, kagaya po nung si Quezon na best friend ay nag-head ng First Independence Mission sa US. May mga kwento sigurong alam ang pamilya mo na hindi pa namin nabasa from the books. Ano ang iyong mai-share sa amin ngayong umagang ito? Yung mga independence mission, yun ang pagbabiyahe si Quezon papuntang Amerika. Para makumbisi niya yung kongreso ron na magpasa ng batas na tayo mabigyan ng kalayaan. Dahil siyempre, ayaw naman tayo bitawan ng Amerika nun. Kung maaari, tayo sasakupin na lang nila. Sabi nila para daw itong Pepsi malamig na malamig. Sila Quezon daw ay basketballista at pagod na pagod. Pagka raw hindi pa nagbe-break, iaabot. Pagka raw malapit na silang mag-abutan ng Coca-Cola, itataas uli, sabi ng matatanda. Kaya uhaw na uhaw sila sa independence. Oo nga. Oo. Ganun lang nga. Kaya, puspusan ng pakikipaglaban ni Quezon doon. Pero doon ay talagang lumabas ang galing niya sa politika. Gawa ng, nung itinalagay siya doon nung bata siya bilang resident commissioner ng US. Ang resident commission ng US na Pilipino ay ang katumbas ng ambassador. Na lang, hindi tayo pwedeng ang ambassador, ang kinatawan mo sa dayuhang bansa, pag ikay may kasarinlan o may kalalako, ibig sabihin kung ikay bansa, may soberanya ka, may ambassador ka. Sapagkat tayo nun ay lamang, tayo ay kolonya, colony pa tayo, Philippine Islands. Ang pinakamataas na opisyal natin na kinatawan natin doon ay ang tinatawag na resident commissioner. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon, yung resident commissioner natin, merong observer status yon sa kongreso nila. Walang boto pero nakakapag-observe siya. Ngayong unang panahon, yung mga nauna sa kanya, hindi masyadong nagamit yung katungkulan na yun. Pero nung siya talagang doon siya inaral niya talaga kung paano. Gawa ng ang salita naman niya Kastila Kastila daw, oo. Kaya nung siya naging resident commission, doon niya puspusang inaral yung pag-i-English. Oo, nagpa-tutor daw Pagkatapos, yung pagbibihis, dahil nga yung sinasabi nung unang panahon ang pagkakaalam nila sa mga Pilipino sa mga kuweba nakatira, sa puno. May buntot daw. Oo. Alam mo, nagkwento sa akin ito si Senador Tito Soto, si Tito Sen. Gawa nung lolo niya, Senador Vicente Soto, Sr. The third na ito si Tito Yung lolo niya, Vicente Soto, Sr. Kasama daw sa mga unang independence mission yun. Siyempre, mga nakabihis sila, kaya may party raw. Lalapit daw yung mga Amerikanang babae. Lolokohin sila. Nung minsan kasama raw niya si Quezon, tinanong daw sila ng babae, "Is it true that you Filipinos have tails?" Kung may buntot daw. Ang sagot daw ni Quezon, "Yes, we have tails. Meron daw siyang buntot, pero dito sa harapan." Yun daw yun ang kwento ni Senador Soto. Nakikinilig naman daw yung babae, kinilig yung babae. Kaya yun, inaral niya, pagbibihis, pagtatango, nag-enroll yun sa Magaling araw mo. Arthur Murray Dance Studios. Hanggang ngayon, buhay yun, sa New York. Diyan niya inaral lahat ng pagsasayaw, yung Argentinian tango, lahat ng pagsasayaw, inaral niya ron. Yung pagbibihis, lahat ng pag si Quezon pupunta sa Independence Mission nun, pag uwi niya, inaabangan siya ng buong kamay nilaan at tinitingnan ano suot niya, yun ang magiging uso. Yun ang magiging uso. Oo. Kumbaga, ayaw niya nagpapahuli para hindi walang masabi sa kanya. Sa Pilipino ay ganun. Oo. Pogi raw Kumbaga, pala. punta, Pilipino kami. Kami, bida. Pati hindi nyo kami tatalunan sa sayaw, sa pagbibihis. May kwento naman ako dyan nung minsan, bumabiyahe kami sa Quezon. Meron kaming bahay na lumang pinuntahan doon.
At nung malaman nung anak na kami yung mga apo ni Quezon, sabi nung anak nung may-ari ng bahay, nako, kami po yung namulubi dahil dyan sa inyong lolo. Ay, bakit? Eh dahil po yung lolo namin, kung ano ang suit ni Quezon, yun din ang bibilhin. Ang mamahal na damit. Namulubi na po kami sa kabibili ng mga damit. Ay, idol nila si Idol Quezon nila, talaga. oo. Minsan daw, may pinauso yung si Quezon pag-uwi. Amerikana, pero yung shirt checkered. Ah, Pero yung panyo, checkered din. Pati kurbata, checkered. Lahat naman, gayahan dun. Hanggang namulubi nga yung isang tiga Quezon sa paggaya. sa paggagaya. Mm. Pero yun ang kanyang ginagawa no, na hikayatin ang na naging matagumpay naman ang unang-unang batas na naipasa dyan yung Jones Law Slow, oo. na parang dadaan tayo sa isang period na kung saan kayo self-governance, di ba? Yung Jones Law, ganun muna hanggang sa Senado. Kung di ako nagkakamali, hanggang sa Senado. Kaya Senate President na ang pinakamataas na katungkulan nun. Siya ang Senate President. Tapos, tuloy-tuloy na. Maraming independence mission, tuloy-tuloy yan eh. Kaya itinatalaga niya dati, alam mo ba yung Executive Secretary ngayon? Ang tawag na Little President. Ay, oo. Nagsimula sa kanya yan, gawa na pag-aalis siya, ang tinatalaga niyang presidente si George Vargas, yung Executive Secretary. Kaya ang tawag doon na Little President. Di ba biyahe sila? Ang sunod naman na inilakad niya, na mas comprehensive na talagang papunta sa kalayaan natin, yung hair hose cutting Your law. house cutting. Yun, nakasulat na ron na hahalal kayo magiging na kayong mula colony, magiging na kayong Commonwealth. Yung Commonwealth, maghahalal na kayo ng Pangulo. At yung Pangulo yun, matapos yan kung ilang taon, ay ibibigay na sa inyo ang kalayaan, magiging na kayong Republika. Ay, yung Tidings McDuffie, yun yata ang Yun ata ang ang talagang yun ang hair hose cutting top. hinabul-habulan niya yung Tama, Tidings yan ang McDuffie. huli, no? O talagang pinilit niya magkaganoon dahil doon sa Tidings McDuffie law, nakalagay na roon yung transition period, ilang taon at makukuha na ninyo. Tama-tama yung year na nakalagay na definite doon, nagkaroon naman tayo ng World Giyera. War II. Oo. Yun na yung Pero wala na magawaan ka, no? Tali na sila. Kaya pagkatapos ng gera, Pero talagang ang ang layunin niya talaga, lumaya ang Pilipinas. oo. Talagang nayon ang puso niya talaga, mapalaya tayo. Hindi ba merong madalas na inuulit-ulit yung kasabihan niyang, I prefer a government run like hell by Filipinos rather than a government run like heaven by Americans. Oo. Pero bitin yun ang tatlong katapusan nun, because a government by Filipinos, we can change. Ibig sabihin, kung Amerikanong namumuno, sinasakop lang kayo dyan. Hindi nyo kaya palitan yan dahil mga lang kayo, di ba? Colony, kumbaga. Wala lang, mga kayo. Sila ang master, kayo ang slave, di ba? Pagka Pilipino na, maaaring palitan. Ang makatawa nga niyan may nagsasabi, nang basahin daw ng mga politiko yan, hindi na nila tinapos. Sinabi na lang nila, government run like hell by Filipinos, okay na tayo dyan, dyan na tayo. Hell by Pilipinas. Kaya naging hell. Kaya daw naging hell. Kaya napuno na ng korupsyon. Oo, hindi na raw nila tinapos yung kasabihan. Napapunta Nung ka sa- unang pa lang, run like hell by Filipinos, okay, dyan tayo, dyan tayo. Kaya nagkaganon-ganon. Kaya, Meron na ba iba nagsasabi, at ito talaga dito makayamutay. Lalo na yung mga nag-Amerika laang na Pilipino na, siyempre, nakaunlad sila ron o kung ano man. Naku, hikaya lolo mo. Di sana tayo isakop ng Amerika. Tayo sana estado ng Amerika. Mario. Tignan nila, yung Puerto Rico. Kung ano tayo nung palaw ni Quezon, yun ang Puerto Rico, Commonwealth. Commonwealth. Ditong binagyo sila walang pakialam si Trump sa kanila, dahil sila tinulungan 5 buwan silang walang kuryente, namamatay mga tao sa ospital Bakit? Dahil kayo nasa ilalim pa rin kahit na ano sabihin nyo. O sabi naman nila, sana tayo naging parang Guam, parang ganyan. Ay, hindi. Hindi, iba yung mga nakaiwalay. Iba pa rin ngayon. Siyempre, yun nga ang gusto ni Bakit Quezon, ngayon? Maging Sabihin mong napag-iwanan tayo, hindi yung kasalanan na natin yun. Hindi yun ang Ibig sabihin, hanggang sa ngayon, sa araw na ito, nasa kamay natin
na makamit ang pagbabago. Yung pagbabago talaga. Kung gusto natin talagang umigi, kaya natin. Tama ka. Gayahin si Quezon. Yan. Tama Diba? ka. Yung ang sinasabi ko sa kanila pati sa mga eskwela ko, talagang sinasabi ko talaga sa kanila. Yung nationalismo ni Quezon, iba rin eh. Ano? Saka yung kanyang compassion, yun ang gusto ko. Sa higit sa lahat. Pero halika, si Quezon tayo, makarisma eh. Oo nga. Maski nga raw kababag niya eh. Pagka inimikan niya eh. At inakbayan lalo na. Nakapagpalit na inang kuwan ng desisyon sa buhay. Maski kababag daw niya. So siguro naroon yung anting-anting. Yan naman yung sinasabi mo. Hindi nga na ipasa eh. Talaga naman basta't nakita ka niya, talagang yung yung building of relationships nabubuo talaga kaagad. Lalo na raw pag inakbayan nila. Sabi ng matatanda, nung ini-interview namin yung matatanda, ako yung matatandang yun ay mga parang kasama pa ni Manuel Quezon sa sa picture-picture na pinapakita At saka nila. totoo, tama ka. At alam mo daw yun, parang baga may magnet yung parang mapapalapit ka. Oo. Parang gusto mong hawakan o gusto mong kamayan. Kaya ganun. nga. Ano kaya yun? Ba't hindi namanan ninyo? Dapat may anting-anting pala yata talagang totoo ay ano. At saka tingnan mo, kapansin-pansin itong si Manuel Luis Quezon, ang dami naman Pilipino na nauna pa sa kanyang namuno o naging kakilala nitong mga Amerikano. Pero bakit siya ang naging protege kaya ni Harry Van Holtz? Yung si Banhot, sa harap ko ron, yung nung unang sumali na sa sistema ng Amerikano si Quezon, yun ata ang naglakad sa kanya maging piskal. Yung si Banhot, ang military governor ng Tayabas. Ibig sabihin nun, sa mga panahon na yun, maraming lalawigan, American military pa ang may hawak. Gawa ng inaayos pa yung kapayapaan, may mga rebelde pa, mga ilan na hindi pa bumibigay. Kalat pa ang mga bandido, mga ganyan, ang peace and order. Yun daw si Quezon na naging kaalyado niya, nakita niya na, yun na nga, na mapagkakatiwalaan, kasi mahal din ng mga tao. Gawa nga, siguro nakita niya yung unang kasong hinawakan ni Quezon na kung saan naipaglaban niya yung ninakaw na lupa ng mga tao sa barangay Ilayan Dupay, barangay Ilayan Dupay. Doon sa Lucena. Sa Lucena. Pinaglaban ni Quezon na maibalik yung lupa na ninakaw na ng isang Amerikano. Siguro nakita ni Colonel Van Holtz. Pagkatapos nun, binata na niya hanggang maging gobernador. More than 13 years daw in sa Pilipinas at talagang nakikita kung paano sila ni Quezon. Alam mo, doon ka rin bibilib sa yung mga Amerikano, iba din eh. Kaya naman, bakit talagang marahas siya mga yan sa pagdidigmaan. Kaya naman sumuko na lang yung mga Pilipino, hindi naman sa kulang ng katapangan talagang inubos na tayo nun eh. Ubus. At saka armas natin, kung tayo eh. Wala naman tayo. At saka, ubus talaga tayo, kumbaga pinatay na tayo lahat. Hindi pa nabalab. Siguro 1/5 ng population natin na inubos nun. Di ba sa Samar, pati mga bata, sa Batangas, yan, lahat yan. Inubos naman tayo talaga ng Kaya, sa madaling sabi, wala na magagawa. Pero, ang Amerikano naman, sunod na pinadala nila rito, pagkatapos ng mga kawal nila, ay yung yung tinatawag ng mga Thomasite, yung mga guro. Yun ay nakasakay doon sa barkong USS Thomas. Kaya Thomasite ang tawag. Mga guro, mga administrador. Pinasok na nila yung civil society. Yung tapos gawa ng mga eskwela. Tapos doon, unang nagkaroon, gawa ng mga Kastila, dahil naman tayo pinaaral ng libre nun eh. Ang ginawa ng mga praile nun sila lang ang marunong para tayo yung mga habang panahon na lang mga alipin Kaya dito sa Baler nga sila rin ang mga teacher. Di ba? Oo, naabot ito. Oo. Kaya, yun, nakita siguro ni Quezon ba, may sistema ito mga ito naayos din Pati yung demokrasya, yung halalan. Kaya sinakyan niya, sinabayan niya. Ang naging parang unang mentor niya, kung di ako nagkakamali, yan si Colonel Van Holtz. Si Van Holtz. Kaya pala itong may Van Holtz Street tayo dito noon ay Pilalta ng Quezon. Meron ba? Yung Van Holtz natin yan? Yung harap ng bahay namin Van Holtz naging Quezon. Tapos napansin ko, kahit yung kwento ng matatanda nung unang panahon, yung mga nanay ko, kumbaga, na sanay silang kumain ng oatmeal, ang gatas nila, at saka yung kanilang palaman, mga butter. Yung mga taga-Baler, kumbaga, doon pa lamang, ni-educate na yung mga imported. Kaya siguro,
lalo na dito sa Baler, napakahirap dito maalis nitong anong tawag dito, yung colonial mentality talaga sa pagkain pala, talagang ano natin, manamanan. O, di ba ga? Tapos yung skim milk, talagang lahat ng bahay nun may ganun ay. Talagang mag-hot cake ka rin, gawa ng mga harinang binibigyan nitong mga pari. Ano. Kumbaga, napansin mo, simula sa Kastila hanggang Amerika, napakaswerte ng Baler, pinagpala tayo. Totoo naman. Ano, ba't kaya? Totoo naman. Una doon sa lolo mo rin, kay Jose Urbina de Esparagosa. Oo. Pangalawa, gawa naman din ni Quezon sapagkat kaibigan rin naman niya itong mga Amerikano. Kaya Oo. di tayo nawalan ng ano eh. Alam mo, nung ako ay supervisor, nagkaroon kami ng groupings. Pinag-uusapan kung ang edukasyon sa bawat lalawigan. Ay sabi ko, ako yung nag-kinder dahil yung mga kuya ko nag-kinder din. Ay, Oo. may kinder school na rin kami sa amin, kindergarten. Tawa na sila, akala nila nagbibiro pa rin ako. Sabi ko, hindi, totoo yun. Ay, napasok nga nung araw ay sabi niya, elementary na kami ay nakapaa. Sa amin wala ka ako nakasapatos. Choice muna pagka ikaw ay nagpaa dahil kami, laging mabiyaya yung Amerikano sa amin. Lalo ng time ko, yung time pa sinasabi ko ay. Oo. Parang wala naman nakapaa noon. Sa totoo lang. Oo nga. At ang Amerika nagbibigay sa atin eh. Ako, ang dami natin mga relief. Di pa uso nun yung mga ukay eh. Oo nga, oo. Oo, punong-puno tayo ng mga ukay-ukay. Makita mo, ang damit namin, ang gaganda rito sa Baler, iba-iba. Uso. Tapos, nung kinwento ko pa, ay kako, 60s pa lang may ID din na kami, nakakatawag kami hanggang Amerika, hanggang Oo nga saan. pala. Sa buong mundo, di ba? Gawa Oo, ng oo. mga pari. Oo. Gawa ng mga Amerikano. Oo. Na yung Amerikanong ito yung inakit ni Mrs. Quezon para mag-stay dito sa Aurora, sa Baler. Kaya kako, hindi tayo nalalayo talaga. Hindi tayo, kumbaga ay sasabihin nilang, ay taga-bundok ito ay katain mo. Kaya yung, hindi ba yung kasaysayan ng simbahan dito, Oo. mga Carmelite una yan dahil mga missionary sila. Di tayo isakop ng mga Carmelite. Pagkatapos, yung itinayo na, naging lang prelatura ng Infanta yan, di secular na yan. Pero nung umpisa, puro Carmelite ang obispo eh. Oo, Tingnan mo tama si ka. Oo. Monsignor Labayen, Carmelita yan. Pagkatapos, hanggang itong mga huli, mga Saka- Carmelite eh. Saka lahat ng pari, yung mga teacher ko sa Spanish, mga ano. Oo. Yung si... Carmelite. Sumunod na yung naging sa Naga, naging Archbishop Road. Oo. Mga Carmelite. Kaya yan ang tradition dito, yung mga Carmelite, di ba? May mahal natin ang Carmelite, kaya pag di Carmelite, nalulungkot naman ang taga-Baler. Pero nakita naman natin, ganun din lamang ang sisipag nila. Oo. Hindi ba ga? Kahit yung mga pari, kahit hindi rin Carmelite, nakikita mo rin, nagmamahal din sa mga taga-Baler. Pero best friend, ang itatanong ko, bakit kinupkup ni Manuel Luis Quezon ang mga Israelites? Dito ako nagtataka dahil, kumbaga nasa Europe na sila, ang daming tutulong. Bakit sa Pilipinas? Alam mo, magandang kwento yan. Magandang kwento yan dahil yan ay isang kwento na parang halos nawala na lang eh. Gawa ng hindi niya ibinida yan eh. Nung mabuhay itong usapan na ito, may mga lumapit na mga yung mga Hudyo, lumapit sa nanay ko. Mga anak nung anak at apo nung mga kinupkup ni Quezon. Sa Marikina, sa bahay, sa Oo. lupa niya yun. Ano? At di ang nangyari nun, hindi totoo yung sinasabi mo na maraming tutulong. Talagang walang tumutulong sa kanila nun. Ganun ba? O mismo ang Amerika, ayaw silang papasukin ng Amerika. Eh, lumalakas na si Hitler nun. Inaapi na yung mga Hudyo doon. Eh di, wala silang mapuntahan lugar. Eh sabi ni Quezon na nalaman niya, dahil may mga kaibigan siyang Hudyo, Oo. gumagawa ng mga tabako noon dati sa Maynila. Eh, nilapit sa kanya. Sabi niya, sige, tutulong tayo. Mga freeder, ang pangalan ng mga freeder. Tutulong tayo. Ang panahon nun, ayaw pa ng Amerika, mismong Amerika. Eh tayo, sakop na tayo ng Amerikano nun. Oo. Pero di bale, kasi papasok natin dito. Ang una niyang plano, sa Mindanao. Gusto niya nun, 100,000 eh. Kung ilan ang kasya. Oo, dami. Tapos, lumiit ang plano sa Pulilio. Ang mahirap mo nga, ito, nung pinaplano pa lang niya, maraming natutol, mga kalaban niya sa politika. Isa na rin si
Aguinaldo, dahil di ba tinalo niya si Aguinaldo sa pagkapangulo? Sabi ni Aguinaldo gano'n, eto si Quezon, papapasukin yung mga Hudyo. Mawawala ng trabaho yung mga tao natin, kukunin lahat yan yung mga trabaho natin. Yung mga Hudyo, pang-Hudyo na. Oo, ang ginawa ni Quezon para maikutan yun, sabi niya, hindi, kukuha tayo ng mga Hudyo na ang kanilang trabaho ay yung hindi kaya gawin dito. Kaya halimbawa, mga kinuha niya, mga pharmacist, chemist, Ah, mga symphony orchestra, ganyan, mga ganon. Pero yung iba, gawa-gawa na lang niya, ginawa na lang niya ng titulo para ba takbo dahil emergency na nun eh. Pinagdadadakip na sila nun eh. ginawa nilang asylum tong Pilipinas. Nakadating dito, 1,300. Para hindi na siya batikusin pati, kung saan patitirahin. Mismo sarili niya lupa, pinatirahan niya ron. Sa Marikina. Dating, ngayon, Quezon City na rin yun eh. Dati, sakop pa ng Quezon Marikina. City na. Oo. Sabi ng tatay ko, tanda ko. Dati, inuulit niya. sakop pa ng Marikina yun. Paggabi, inuulitan kami ng tatay ko ng history. Sakop pa ng Marikina noon yun. Doon sa bahay ng lola doon na pinagawa niya para sa kay Miss Quezon. Doon, pinatira niya yung mga yun. 1,300 sila. Nahigit, alam ba niyo yung Schindler's List? Si Schindler, 1,200. Yung matanda, pinakamatandang Diyos na inilagay ron eh. Hindi, si Schindler yung nakasave naman sa Germany. Iba naman. 1,200. Si Quezon nakasave 1,300. Ah, Sabi nga may kasabihan ng mga Hudyong luma na, if you save one life, you save an entire race. Para gano'n, di ba? Para mo na rin nakasave ka ng... ay, daming yun, 1,300. Tapos yung iba rin sa mga yun, ha? May mga mga batikang cancer specialist sa Amerika, kung ano-anong gamot ang nadiskubre. Yung iba naman, naging engineer, mga nakagawa ng radar. Kumbaga, maraming yung mga na-save ng buhay, marami rin na-contribute sa lipunan. Yung mga Diyos na Mga pumarito. Diyos na yun. At saka pati yung pagkapunta tayo sa Israel, wala tayong visa, di ba? Kaya yun, hanggang ngayon, Hanggang hindi ngayon. natin kailangan ng visa doon. Talagang utang na loob nila, kaya binigay nila ang Pero yung ang maganda ron, hindi niya binibidad eh. Alam yung kwento yun. Nung tanongin naman ng nanay ko, tinatanong, alam mo ba yan, ma? Alam lang namin. Bakit gano'n? Dapat Basta lang. parang naging sikat lang ito nung 5 years ago, gawa Kasi ng nga, sine sa Holocaust. Yun na nga, yung pamilya tumulong sa kanila, yung mga apo nun. Sabi, gumawa ng documentary. Maganda naman talaga yung kwento. Hanggang ginawa ng sine, di ba? Oo, may sine nga. Maganda talaga yung kwento yun dahil yung mga karakter doon, pati si Dwight Eisenhower na involved dahil tao ni MacArthur yun si Eisenhower dito. Siya daw ang mga katulong ni Quezon gumagawa ng mga maipadala rito sila. Pero maganda ron, nung tanongin ko nanay ko, ba't ginawa ng lolo yun? Hindi pala pabor sa kanya sa politika. Ha? Baka mabigat pa sa kanya, pati sa Amerika, napapasama siya dahil ang Amerika nga, ayaw sila tanggapin. Ba't niya ginawa yun? Part of compassion nga. Ang sagot lang ng mami, because it was the right thing to do. Galing Yun lang daw sabi ng naiiyak Lord. ako nga nung binabasa ko yung mga tungkol kay Quezon, yung sinulat ni Matthew Westball. Naiiyak ako. Lalo na yan kay Esonawa, yung binabasa ko. Sabi ko, ganun pala si Quezon, parang di naman alam ng mga bata, dahil wala Parang nga sa gagawin mo yung tama, hindi dahil ikabibida mo o ikasisikat mo, kundi sa dahil tama eh. para sa politika, yung iba Oo. kaya gagawa na mabuti. Basta tama ginawa mo, yun. Kaya Okay pala ka ang na. tawag sa kanila, may nabasa akong article na sinulat ng isang Jews na ang tawag sa kanila ay Manilers. Manila, so, Manilers, kaya pala. Ay, Quezon City na pala yun. Akala ko Marikina all the while. dati Marikina yun. Nung magka-boundary ang Quezon City, nasa akop na. Okay, ang isa pa maganda na gusto kong itanong sa iyo, bakit si Quezon ay talagang pag sa ibang bansa kilala bilang father of social justice? Bakit talagang dinidiin nila eh? Father of social justice daw si Quezon. Kasi yun ang nakita niyo, sakit ng lipunan natin eh. Oo. Na ilan ang mayayamang mga Panginoong may lupa, hawak lahat ng mga asindero, hawak lahat ng lupa. Kakaunti ang may sariling lupang sasakahin. Tapos hanggang ngayon problema natin yan, di ba?
Pero Yung, ang galing ni Quezon, binili ng gobyerno yung mga haciendas, di ba? Mayroon noong mga part of encomienda sa panahon ng Kasila. Lahat daw iyon, ginawang haciendas ng panahon ng Amerika at binili ni Quezon. Ang pinamamahagi. nakalagay sa libro ay most of the haciendas were Karamihan. bought by the government. Kumbaga. At yun daw ay pinamahagi raw ito sa mga tao. Lalo na raw sa mga tenants. Hindi sa landlord na, dito sa may-ari na. Yung mga tenants mismo, alam naman natin kung sino yung tenants na gumagawa doon sa lupa ng mga mayayaman na yun. Oo. At ang isa rin daw sa maganda niyang ginawa as part of his, anong tawag ito, yung gusto niya para sa mga tao ay yung pagkakatatag nung tinatawag natin na rice and corn Administration. cooperation. Siguro yun yung NFA ngayon, kumbaga, nakatapat. Oo. Yung NARIC, yan siguro yung kuwan talaga. Pero alam mo, ang daming dito sa sinimulan ni Quezon na ito tungkol sa mga pagsasaka. Di ba ang tinatanim nila, mga high-yielding high-yielding na uri ng mga palay. Kahit sa Thailand, ina-example nila yan. Yung mga ipinagawa rito ni Quezon sa Pilipinas. Alam mo, ewan ko kung nakita mo, may litrato siya na ginaya ng lahat ng politiko pagkatapos yan. Meron siya litrato, nagtatanim siya ng palay. Oo, nakita ko yun. Di ba? Pero nakabotas siya gano'n, nakakaki, nakabotas. Pagkatapos doon, lahat ng politiko, pagtatakbong pangulo, mayroon silang picture, nagpa-planting rice sila, di ba? Pero obvious naman, pero sa totoo, si Quezon, talaga nung bata yan, talaga nagpapanagaan yan. Nagtatanim yun. Yan lupa dyan sa Gabgab? Oo. Malawak na yung tuwigan ninyo rin dating, nung bata sila mismo ng ama niya, tsaka kapatid niya, si Hetty ang nagbukas niyan. Dating, pinutol nila mga kahoy, hanggang gawin na lang palayan yan. Talaga si Quezon, nagtanim Talaga yan. nagtanim yun. Sila ang nagbukas ng lupak yun. Wala makakatatwa talaga. Oo, kaya yun, kaya niya palindigan yun. Ito talagang farmer ako. At saka yung mga kandidato pagka-election, umiinom sa poso. Ay si Quezon talaga sa bukal umiinom. Talaga yun ang kinakisnan niya Kinukwento raw yun ng tatay ko nung lolo ko, ni tatay, yung tatay ni tatay, yung lolo ko kay tatay. Si tatay ang daming alam kay Quezon, alam mo kung bakit? Si Quezon may picture kasama si Epitasio Palispis. Hanay sila. Kababata siguro nung lolo ko. May kwento nga yan nung nandun daw sa yate, bago yung kusinero, nasa presidential yacht. Tapos manananghalian na. Paglabas ng pagkain mga kung anong steak, kung anong mga pagkain ng Amerikano. Tinignan daw yung kusinero. Tawagin kusinero. Ano tingin mo sa amin, mga Amerikano? Ano ito? Palitan ito mga pagkain nito. Talaga? Ano gusto mo? Hindi kung ano yung siniga, kung ano. Ay baka kinunot. Pagkat kung ano yung payate, ano ito? Galit na yung mga bisita dahil gutom na sila. Kung ano sana, pwede na sana yon. Ay hindi, para raw siyang nagalit. Di ba yan nakalagay doon sa ninyo, doon sa museo, doon sa Gilmore yata, doon sa sa Quezon City. Ay, ang paborito raw ni Quezon ay adobong, manok, at baboy na magkahalo. Ang almusal, ang gusto nun, sinangag, tapang-usa, tsaka tsokolate. Lahat no meron tayo din, di ba? May lalakihan niya Sabi naman daw nitong mga taga-Baler na matatanda, Ari, ang paborito niyang kinunot. Tuwing tanghali, nakikita ko sabi ron nga, yun ang ulam. Kaya pag nauwi rito, yung lahat na labasan lahat ng mga sila ulam-ulam. Alam kaya ng mga bata pa ngayon kung anong kinunot? Hindi na siguro. Sir Aga, alam kaya ng mga bata ang kinunot? Yun yung inihaw, inihaw na isda, maliit man o malaki iniihaw. Tapos puputulin sa gitna para pusto doon sa malaking mangkok. Tapos lalagyan ng mainit na tubig, kumukulo. Lalagyan ng asin, tapos pipigaan ng kabulaw. Alam pa kaya ng mga bata yun sila. Parang hindi na Meron pa ata kayong kinunot Wala na ba ay sa amin nun, nung boy pa yung tatay ko, yun nagkukunot kami at gusto niya magpapaihaw. Tapos anong kuwan niya? Yun. Lalagyan ng sili, napiputol-putulin ng kamay niya. Tapos papakain niya sa amin, humigop, sasabihin niya. Saan ka nakakita? Presidente, nasa Malacanang, kinunot ang ulam. Nahigop. Ano ba yan? So, ano ang mga nagawa ni Manuel Luis Quezon sa iyong palagay na talagang hanggang ngayon ay tinatamasa ng mga Pilipino
tungkol sa kalayaan ng bansa. Yung bukod doon sa Jones Law, bukod doon sa hair house cutting, riding sa McDapi, yun yung mga batas eh. Pero tungkol sa kalayaan, yung kalayaan per se, na ginagawa pa ng mga tao hanggang ngayon, na lumaya sila gawa noon. Hindi yan, lahat ng ating mga karapatan na ating tinatamasa ngayon. Yung freedom of speech, yan kung ano. Oo, tama nga. Freedom of speech. Tapos pati na yung pagboto. Ano? boto, Oo. yung pagtuon sa yung educational system natin. Oo, tama ka. Yung UP, dati sa Maynila yan di ba? Masikip na ron. Ililipat niya sa Diliman. Oo. Yun nga pala, talagang maraming mga dati mga opposition sa kanya tumututol nun. Ano kagagawin nun? Ang layo naman yan. Kasi parang malayo talaga naman dati. Ano ba yun? Ang dilim dun. Diliman nga tawag Diliman, bakit? Bakit dun? Sabi niya, darating ang panahon, kailangan malawak ang ating university. Tapos, umaangal sila sa Quezon City. Ano ba yung gumagawang lungsod na yan? Ang lalawak ng kalye, wala naman dumada, mga karatela, at saka kung ilan lang may sasakyan dito. Tignan mo yung kulang na. Oo. Kulang na ang kalye. Pero, tayo pa, Quezon City pa rin pinakamalawak. May Commonwealth Avenue tayo. Tama ka. Oo. Kung pumayag pala yung mga magulang Kung yung mga makikita na utak na wag na tayo, okay naman din sa Maynila Ay, tingnan mo, Di ganun. gitgitan Kita mo, malawak ang isip. Sabi ng nanay ko, sabi ko, Nay, ano ba sabi nyo dun sa ama nyo talagang, ano pinakabibiliban ninyong? Parang sabihin na natin, parang grace of God na bigay sa kanya. Sabi ng nanay ko, yung charism, yung parang nakakakita ng 100 years ahead. Nakikita niya na malinaw sa isip niya. Yung kanyang Oo. siguro futuristic siya. Nakita mo yung design ng QC. Malinaw na malinaw sa isip niya na sa isang tao hindi maintindihan. Oo. Pero sa kanya, alam niya, hindi, totoo ito. Kaya gano'n na lang kung pag iba ipaglaban niya, talaga puspusan Pag sinabi niya, hindi. Gaya nung, kalayaan. Ay, bakit kalayaan? Mas okay naman tayo sa kano. Hindi. Ito yan. Malayo ang kanya. Bagong lungsod. Bakit? Kasi ganito yan. Darating ang panahon. Ito, totoo naman lahat ng sinabi. Totoo nga yung mga kanyang mga sinabi. Oo. Talagang futuristic siya. Para siya si Alvin Tafler. Wow. Oo. Talaga naman. Yun na nga, the gift of charism to be able to see in the future. Parang gano'n. Yun daw ang kanya. Oo. Ay di ba alam mo rin siguro na siya ay isa rin sa signatory o pumayag siya para sa signing ng Declaration of the United Nations, di ba ga? Against doon sa mga pasista ng mga bansa. Hindi na siya nun. Ang United Nations ginawa after the war Siya daw ay nag-serve as member of the Pacific War Council. Yun, Pacific War Oo. Council. Ayun daw sila yung kumuha pumirma para magkaroon ng Gawa ng declaration. Ng, as president in exile of the Commonwealth of the Philippines. Establishment of UN. Yung Pacific War Council, yun ang lahat ng bansa na kalaban ng Germany, Japan. Yung Axis powers na kalaban. Oo. So yun, kasama niya doon sa Pacific War Council, kasama niya rin si Presidente ng US, si Franklin D. Roosevelt. Si Roosevelt. Prime Minister ng England, si Winston Churchill. Oo. Kaya Churchill. matitibay, pero matitibay yung mga kaharapan niya. Sir Aga, kilala mo si Churchill, di ba ga? Asawa ng nung ating presidente sa Philippine Historical Society. Oo. Churchill. Para siguro ka mag-anak ng una. Ang ganda ng pinag-usapan best friend. Ang dami natutunan ng makikinig sa atin talaga. Talaga, kung sana lagi ka lang na dito sa Baler, nagpapasalamat kami po sa aming best friend, kay Ricky Abansenya. Salamat at pinagbigyan mo ang Kalinangang Aurora to be with us sa aming mga segments with you. Okay, at sa pamamagitan po ng Kalinangang Aurora, ay kaming dalawa ay nagpapasalamat. Salamat din.